Hi guys! Hello! Good afternoon sa inyong lahat. And I'm here again, Mami Ria Palma-Rogas on my YouTube channel, Sagro Air and Rogas Palma-Ria channel and Ria Palma-Rogas and Ria Rogas channel on my YouTube vlogs channel on YouTube. And just wanna share something na nalaman ko guys about the life, about us, about our lives here on earth, about people, about everything in this world na kinreate ng Diyos para makasama natin araw-araw sa buhay natin ito. Okay guys, para sa ating lahat to. So guys, may sinabi si Solomon sa Kawikaan o sa Biblia na magagamit natin. Guys, let's look at this. This teaching is for you, boys and girls, for you ladies and gentlemen around the world, especially in the Philippines, para gawin natin sa buhay habang naririto pa tayo sa mundo. Sa ating mga Pilipino o mga Pinoy, kailangan natin ang mga sinasabing ito ni Haring Solomon para gayahin natin na galing sa Biblia na makikita natin sa Proverbs o Kawikaan sa Lumang Tipan o Old Testament sa Bible. Galing ito sa pinakamatalino at pinakamayamang hari sa buong mundo, si King Solomon, ang anak ni Haring David, na nabuhay nung past life pa. No? Sa history, malalaman natin to guys. Totoo ito. Tutulungan tayo nito sa ating pamumuhay sa araw-araw habang lumalaki tayo or as we are growing up and experiencing all chapters of our lives here on earth. So guys, huwag na natin patagalin. Alamin na natin kung ano ito. Sabi ni Solomon, ni Haring Solomon sa Kawikaan 30 o sa Proverbs 30 verse 7, at saka sa Proverbs 31 from verse 1 to 31, sabi rito, may mga karagdagang kawikaan. So, malapit na matapos yung kawikaan. So, eto, basahin natin ang katapusan. Sabi ni Haring Solomon, matanda na siya nito, guys. Diyos ko, may hihilingin akong dalawang bagay bago ako mamatay. Huwag akong bayaang maging sinungaling. Huwag mo akong payamanin o pahirapin, sapat na pagkain lamang ibigay mo sa akin. Baka kung managana ako, masabi kong hindi na kita kailangan. Baka naman kung maghirap ako, matuto ako magnakaw at sa gayoy malapastangan kita. Yun nga. So, ang alipin ay huwag mong sisiraan sa kanyang amo. Baka isubaka niya at pagbayarin sa ginawa mo. So, sinasabi niya ito para sa atin, para matuto tayo guys. May mga taong naninira sa kanilang ama, masama ang sinasabi tungkol sa kanilang ina. May mga taong nagmamalinis sa sarili, ngunit ang totoo ay walang kasindumi. May mga taong masyadong palalo, ang akala nila ay kung sino na sila. May mga tao namang masyadong masakim, pati ang mahihirap kanilang sinisikil. Ang linta ay may 2 anak. Bigyan mo ako, ang lagi nilang hiling. May 4 na bagay na kailanman di masiyahan. Ang libingan, ang babaeng walang anak, ang lupang tuyo, laging ibig matigmak at ang apoy na naglalagablab. Ang anak na kumukutya sa kanyang ama at laging sumusuway sa salita ng ina ay sa parang malalagutan ng hininga. Tutukain ng uwak ang kanilang mata at kakanin ng buitre ang kanilang bangkay. May 4 na bagay na di ko maunawaan. Ang landas ng agila sa kalangitan, ang daan ng ahas sa ibabaw ng batuhan, ang ruta ng barko sa karagatan, ang babae't lalaking nagmamahalan. Hallelujah! Ganito naman ang ginagawa ng babaeng nagtataksil. Makikipagtalik, pagkatapos magbibihes, saka sasabihin wala siyang ginagawang masama. May 4 na bagay na yayanig sa daigdig. Ang aliping naging hari, ang isang mangmang na nananagana sa pagkain, ang babaeng masungit na nagkaasawa, at ang isang aliping babaeng naging amo. Sa daigdig ay may 4 na maliliit na hayop, ngunit may pambihirang kaisipan. Ito guys. Ang mga langgam, sila ay mahina, ngunit nag-iipon ng pagkain kung tag-araw. Ang mga kuneho, mahihina rin sila, ngunit nakagagawa ng kanilang tirahan sa batuhan. Ang mga balang, bagamat walang haring sumusubaybay, ay lumalakad ng maayos at buong inam. Ang mga butiki, maaaring kuyumin sa iyong pala dahil sa kalitan, nasa palasyo ng hari sila at doon naninirahan.
May 4 na bagay na kasiyasiyang pagmasdan sa kanilang paglakad. Ang leon, pinakamatapang na hayop at kahit kanino ay hindi natatakot. Ang tandang na magilas, ang kambing na mabulas, at ang hari sa harap ng bayan. Hallelujah! Kung sa kahangalan mo ay naging palalo ka at nagbalak ng masama, mag-isip-isip ka. Batihin mo ang gatas at may mantikilya ka. Suntukin mo ang ilong ng iyong kapwa at dudugo ng sagana. Guluhin mo ang iba at mapapaaway ka. So may payo sa hari, according to Kawikaan chapter 31 verse 1. Ito ang mga payo ng ina ni Lemuel sa hari ng Maasa. Mayroon akong sasabihin sa iyo, anak, na tugon sa aking dalangin. Huwag mong uubusin sa babae ang lakas mo at salapi. At baka mapalungi kan tulad ng ibang hari. Lemuel, di dapat sa hari ang uminom ng alak o matapang na inumin. Kadalasan, paglasing na sila'y nalilimutan na nila ng matuwid at napapabayaan ang karapatan ng mahihirap. Ang alak ay ibigay mo sa nawawala ng pag-asa at sa mga taong dumaranas ng matinding kahirapan. Bayaan silang uminom upang malimutan ang hirap at kasawian. Ipagtanggol mo ang mga di makalaban. Boys, ipaglaban ang kanilang karapatan. Ipahayag mo ng malinaw ang katotohanan at ang katwiran. At igawad ang katarungan sa ape at mahirap. Hallelujah! So, ano ang huwarang may bahay para sa mga girls natin? Mahirap makakita ng mabuting asawa. Higit sa mamahaling alahas ang kanyang halaga. Lubos ang tiwala ng kanyang asawa at saganang pakinabang ang makakamit niya. Pinaglilingkuran niya ang asawa habang sila'y nabubuhay, pawang kabutihan ang ginagawa at hindi kasamaan. Wala silang tigil sa paggawa, hindi na halos nagpapahinga, humahabi ng kanyang lino at saka ng lana. Tulad ng isang barkong tigib ng kalakal, siya ay nag-uuwi ng pagkain mula sa malayong lugar. Bago pa sumikat ang araw ay inahahanda na ang pagkain ng buo niyang sambahayan, pati na ng gawain ng mga katulong sa bahay. Mataman niyang tinitingnan ang bukid bago siya magbayad, ang kanyang naiimpok ay pinagpapatanim ng ubas. Gayon may naiingatan ang kamay at katawan upang matupad ang lahat ng tungkulin niya sa araw-araw. Sa kanya'y mahalaga ang bawat ginagawa, hanggang hating gabi makikitang nagtsatsaga. Siya'y gumagawa ng mga sinulid at humahabi ng sariling damit, matulungin siya sa mahirap at sa nangangailangan ay bukas ang palad. Hindi siya nag-aalala dumating man ang tag-ginaw, pagkat ang sambahayan niya ay may makapal na kasuotan. Gumagawa siya ng makakapal na kubrekama at damit na pinulino ang dinaramit niya. Ang kanyang asawa'y kilala sa lipunan at nahahanay sa mga pangunahing mamamayan. Gumagawa pa rin siya ng iba pang kasuotan at ipinagbibili sa mga mangangalakal. Marangal at kapita-pitagan ang kanyang kaanyuan at wala siyang pangamba sa bukas na daratal. Ang mga salita niya ay puspos ng kaalaman at ang mga turo niya ay pawang katapatan. Sinusubaybayan niyang mabuti ang kanyang sambahayan at hindi tumitigil sa paggawa araw-araw. Iginagalang siya ng kanyang mga anak at pinupuri siya ng kanyang kabiyak. Maraming babae na mabuting asawa, ngunit sa kanila'y nakahihigit ka. Magdaraya ang pang-akit at kumukupas ang ganda, ngunit ang babaeng may takot kay Yahweh ay pupurihin ng balana. Ibunton sa kanya ang lahat ng parangal. Karapat-dapat siya sa papuri ng bayan. Hallelujah! So, nalaman nyo guys, boys and girls, kung ano ang dapat gawin natin sa lupang ibabaw kung tayo'y buhay pa. So, hindi puro kalayawan, puro layaw ng mundo, puro kasaganaan, puro kalayawan, puro kasiyahan sa buhay. Matuturuan tayo maging isang magandang individual, guys, ng banal na kasulatan, ng salita ng Diyos, ng Biblia, para maituwid natin ng mga pamumuhay natin dito sa mundong ito. Because guys, hindi natutuwa ang Diyos sa mga ginagawa ng mga taong malalayaw, ng mga taong mahilig sa kasiyahan. Ngunit wala namang kwenta kung kasama mo. Wala namang kwenta. Parang mga ano lang, parang mga
maiingay na paingay sa ibabaw ng lupa pero wala naman laman ng kalooban. So, walang kwentang kasama sa buhay. So, sana guys, natutunan nyo kay Haring Solomon sa Biblia na ang mga bagay na dapat gawin ng tao, ang mga bagay na dapat nating gawing halimbawa at tularan sa buhay natin habang tayo nabubuhay pa at habang lumalaki tayo sa mundong ibabaw. And hindi yung lagi tayong nasa panig ng kasamaan. Wala namang maidudulot na mabuti yan sa atin, Diyos ko. Kasamaan is nakakadiri. Para kang kriminal na laging handang ikulong at bitayin sa bitayan sa sandaling mahuli sa ginagawa niyang kasalanan at kasamaan. So guys, wag natin gayahin yon, yung mga taong masasama. So gumawa na tayo ng mabuting bagay. Woo! Let's do good things in this life, guys. So come on. Gawin na natin ang gusto ng Diyos para malugod siya sa atin. Pag siya nalugod, sigurado ayos ang buhay mo. Magiging masagana ka at maligaya sa buhay na ito. Hanggat hindi pa tayo namamatay. Okay guys? So that's it for now. Yun lamang for now ang masasabi ko. This is Mami Yang wishing you the best in life and nga pala, Happy Halloween! So it's November 1st, November 1, 2023. So Halloween na guys. So kung pupunta kayo sa mga mahal niyo sa buhay, sa mga patay nyo, so better maghanda na kayo. And ayun kami, nakapunta na yata yung pamilya ko before mag-November 1. O after mag-November 1 sila pupunta. Ako sa taong bahay lang ako dito guys. So hindi ako makakapunta sa mga patay namin. So guys, maging maayos na tayo. Hindi na tayo pabata. So tumatanda na tayo. Kailangan yung may sasapamuhay natin, yung maayos na bagay na, yung magagandang gawi ang gagawin natin. Kasi marami nang nakatingin sa atin, mga kaibigan natin. Mga matataas na tao, mga mabababang tao, mga mahihirap, mayayaman. Lahat yan nakatingin sa atin lahat. And minsan natitisod sila sa mga ginagawa natin. Oh, hindi pala magandang tao to. Tangina, sabi ko, Diyos ko, hindi pala dapat gayahin to. Sasabihin sa atin ng mga tao. Sasabihin ng mga anak natin, walang kwenta pala yung nanay at tatay namin. Diyos ko, wala namang kwenta si mama saka si papa. Walang kwentang magulang. So, gusto nyo ba yun, guys? So, hindi na tayo pabata. Darating na tayo sa chapter ng buhay natin na mag-aasawa na tayo, magkakaroon na tayo ng ating mga sarili-sariling pamilya. And ngayon pa lang, bilang kabataan, bilang bata pa tayo, matuto na tayo sa mabuting gawain, sa tamang paraan ng paggawa sa mundong ito. Hindi yung ang gagayahin natin yung mga masasama porket masasarap ang buhay nila. No, wala sa sarap ng buhay ang buhay. Nasa kalooban ng Diyos. Kung gagawin mo ang kalooban ng Diyos, sigurado ayos ang buhay mo. Sobrang sarap. Okay guys? Yun. Kung ipiplease mo si God, hindi ang tao, gagawa ka para sa nakikita ng Diyos, sigurado matutuwa sa iyo ang Diyos. Pagpapalain niya ang buhay mo. Lahat, magiging isa kang magandang individual, masarap kang kasama, magiging masarap kang asawa, magiging masarap kang kaibigan, magiging masarap kang anak at magulang sa pamilya mo. Okay guys? Yun ang ginagawa ko ngayon sa buhay ko guys. And pinipilit kong gawin cause yun ang masarap na bagay sa mundong ito. Wala nang iba. Yun lang. Okay? Tapos, be merry, masihan tayo sa konting bagay, nagiging big things yung konting bagay na yun, lumalaki tuloy ang dating kung nasasarapan tayo doon. And of course, galing sa mabuting gawa, hindi sa masasamang bagay. And ang tinatangkilik natin, yung mga magagandang bagay, pag magaganda, ibig sabihin yung tama, yung wasto, at yung karapat-dapat lang. Hindi yung kung saan masarap, nandun kayo. Nakakadiri kaya yung mga gano'n, nakaka-weak ng pagkatao. Parang ang bababa ng tingin ko sa mga mahilig sa kasarapan. Nakakababa ng pagkatao. So matuto tayong magtiis, maghintay. Yun. So masarap yun sa buhay. And magiging masarap kang kasama sa buhay. Pag gano'n. Okay guys? So tama yung mga sinabi ni Solomon. Isang mabuting may bahay, isang mabuting hari, isang mabuting bata, isang mabuting tao, at isang mabuting lalaki o isang mabuting babae sa mundong ito, yun ang gawin mo, yung sinabi ko kanina. So, kung susundin mo yun,
papaayos ka. Pati ang buong pamilya mo at ang buong buhay mo sa mundong ito. Okay guys, hanggat hindi pa tayo namamatay. And you know guys, magiging masagana yung buhay natin. Kahit little lang yung pera, minsan little lang yung pera. Mukhang malaki. Mukhang nanganganak ka ng pera kasi ginagamit mo sa tamang paraan. Mga magagandang bagay na nabibili mo. Parang lumalaki yung value ng pera. At the same time, nagkakaroon ng value yung taong gumagamit ng pera. Okay? Ganon tayo kahalaga. At pinapahalagahan tayo ng Diyos. Kaya wag natin gawing cheap yung sarili natin. Wag tayo maging cheap. Wag natin gayahin yung mga cheap na tao. Walang kwenta yung mga bagay na ganyan. So, we are valuable. Kasi binili tayo ng Diyos sa dugo ng Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo para maging isa tayong maganda, inside out na tao sa mundong ito. And katutuwaan tayo ng ibang tao. Yun. Masisiyahan tayo sa bagay, sa lahat ng bagay. Yun lang yun. Masisiyahan tayong mabuhay kung susundin natin ang kalooban ng Diyos. Okay, guys? So that's it for now. This is Mami Yang wishing you the best in life. See you next time. Bye for now. Happy Halloween! See you next time. Bye! God bless!